Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sa Martes, Marso 3, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Good morning sa mga tagpalamatin naton nga nagatutok sa Iloilo Morning sa ilaman nga mga radyo or sa aton nga Facebook Live. Subong adlaw sang Martes, pet sa 3 na kita, bulan sang Marso tuig 2026. Daw napuhag kita no sa mga hitabo, una pa lang semana sang bulan sang Marso diri sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo manog alas 7 kagabi dyan sang nabatsyagan naton ang ining madasig pero mabaskog nga linog So, sa aton sini nga mga kauturan, may pila ka mga lugar nga nag-anunsyo sang suspension sang klase. Kag kita diri sa Iloilo City, nagmando ang aton sini lokal nga panguluhan pagi kay Mayor Reza Trias kag ang aton nga mga school authorities nga i-check ang mga infrastructure kung may mga damage, may mga litik, ano ang nangin epekto sang sining pagtayog nga aton nga nabatyagan nga santo sa monitoring sang PBOX yara ini sa 4.8 magnitude nga nabatyagan sa diin ang epicenter sa area sang Tigbawan. Una gani ko no magnitude 5 mo. Di makusog na ina. Mayo lang gid gani Ems kay hindi amo na kalawig no ang ining pagtayog kagabi. Katingala kita kay siyempre nagagira sa Middle East. Nano man lang yang ang pag-shake sang mga buildings kag bomba dito sa Middle East daw ang aton diri napuhag man kita no sa sining linog nga nagaluntad kagabi. Ang sentro sang linog dyan dito sa may bahin sang Banwa sang Tigbawan pero nabatsyagan ang intensity 4 diri sa syudad sang Iloilo kung ara ka sa mataas-taas nga building no mabatsyagan mo ang pag-shake kung pag-uyog kag dito kita kahapon sa may isa ka mall no sa distrito sa city proper kung sa di nakita naton ang pagpuhag man no sang mga padulong dito sa mall, nagpanaog sila, kag nagwa sa may open area. And at the same time, no, may mga photos man kita nadara sa aton nga Facebook page kung sa di na mga estudyante naton sa University of San Agustin nagpadulong sa open field, no? Kag matapos ang ining paglinog, no, nagmando ang alkalde sang rapid assessment inspection sa mga city-owned government facilities kag mga building sa syudad, no? Amo to kayo nang gin-flash aton nga pictures kag tigin deklara niya nga wala man no sang damage
kag structurally safe man ang mga building diri sa syudad sang Iloilo. Buti kung tanawon ta nga daan halin sa mga nagliligad nga mga binulan sang sige-sige lang pagtayog nga aton nga nabatyagan. Tapos may mga ginapatigayon kita nga mga earthquake drill ti kahapon na maski paano siguro na-apply man sang pila sa aton sini mga kauturan ang mga ginasunod nga protocol once nga may linog kita kay gina-refresh gid na sang aton sini nga PDRRM mo sang CDRRMC OCD kung ano ang aton dapat nga himuon nga at least ma-update kita, ma-refresh bala ang aton sini nga awareness sang pagluntad sang linog. Kitaan man naton nga may mga bisan sa bulutuan sa estudyante systematic man ang ila pagpatuman sang kasubong sini nga kalamidad nga ano naton no gina-eksperyensyahan naton. Kadamo gid BMs. Sako-sako kita may linog na, may gira pa sa Middle East. Bauti ang aton mga Ilonggo OFWs dito nag-ask gid sang inyo prayer. Actually ang DMW subong naga-prepare na sang repatriation sa pila ka mga kauturan ta kay kumbaga do nagalapuyot na gid ang gira dito sa may area sang Middle East. Kung may parente ka mo to, mga utod nyo himata ninyo, coordinate ka mo sa peso. Mayara Peso Province, mayara Peso Iloilo City para nga ma-check ninyo dito sila no. Samtang may mga signal pa bala no nga na-establishar subong sang aton city government sang Peso, provincial government para makumusta nyo to sila. Kinanglan ginilan ninyo ang inyo sini nga pagkumusta man dito sa ila. Ari dyan, no, may mga listahan kita gin post no sa Facebook page nato no. Ang mga hotline numbers kag mga WhatsApp kag Viber numbers kung sa diin pwede ka contact no ang mga kauturan naton nga OFWs nga ara sa Middle East no ang aton nga Peso Iloilo City ang ginasakupan niya sa niyang tanan man nga OFWs nga taga Iloilo City nga ara no sa Middle East kag sa sagwa man sang pungsod. Ang para naman sa mga kauturan naton nga taga Iloilo Province no pwede naman kamuya ka contact didto na ya sa Peso Iloilo Province no ang aton nga gobyerno lokal pati na ang aton nga gobyerno nasyonal naka-heightened alert subong pinaagi man sa Department of Migrant Workers OWA kag iban pagid nga mga ahensya sang gobyerno ang mga hotline numbers naka-post man sa aton nga Facebook page kung sa diin pwede kamo ka contact kag palista kamo pa record kamo sa inyo nga tagsa ka peso para kung may mga instructions gani isang repatriation no may mga instructions halin sa national government madasig no nga may paibalukag syempre ang inyo dira nga sitwasyon mapabalo nyo man no sa mga lokal nga panguluhan pati na sa mga bantay nato no nga ahensya sang gobyerno. Ti kahapon naka-interview kita sang pila ka mga Ilonggo OFW sa Lebanon. Ginpuhag sang pamumbaman ng area sang Lebanon kahapon. Kagang mga Ilonggo naton nga OFWs dito, ang iban sa LMs tagduwa lang ka bulan nag-abot dito. Imagine bala ang ikaw bala OFWs tapos pag OFW pagkadto mo to ang imo nga mind, ang focus mo is trabaho. Ti ga-adjust ka pa sa komunidad, syempre ti duwa ka lang ka bulan, gira dayon ang imo nga gintupan nga sa bilog mo nga kabuhi. Abi for example, no, wala ka to experience pa. Bago ko lang nag-adjust pa lang lawas mo? Oo, so siyempre ang trauma, amo ni karon ng problema pero sa interview ta kahapon no sa kay Sir Dante Antinor, nga isa sa mga dugay na to siya bala sa Lebanon, sini nga daw naanad nako kag hindi man kuya mapuli. Dayon kaya rin ding trabaho ko, may pamilya ko nga nasuportahan. Ang ginahimo niya ang mga tagduwap lang kabulan ni nga mga kaupod ni sa trabaho, gina debriefing niya. Kay siguro na nakibot man sang linok panay sang bomba. Dira sa may ila siniyang sa pungsod nga sa diin sila ga trabaho. Ti almost all daan nga countries sa palibot sang Middle East involved sa sinikaron nga giyera sang Amerika sa Iran, agang alay sang US nga Israel, kag iban pa nga mga kapungsuran. Ang budlay niya dyan, Katie, ang domino effect, no? Kung tanawon nimo ang epekto sang sining nga tensyon, hindi lang sa literal, no? Nga physical infrastructure, kag sa pagpuhag sa mga pumuluyo didto, no? Ang epekto sini sa
pag biyahe nimo ang tanan dito subong flights, no, especially ginakabig gani ang Dubai nga one of the busiest airports sa bilog nga kalibutan. Gulpi lang naguntat ang logistics, no, sa pag-travel sa mga produkto, ang oil, no, nga ginakabig man nato. Di subong aga, importante. nagsaka EMS, daw 2 pesos ang saka sa gasolina, sa diesel daw 1.90, immediate nga impact sa presyo sang aton siniya produktong petrolyo. Amo na blang ang epekto sang gira, wala gid sang may gusto sini. Pero ti amo na ang aton nga ginapangabay kag ginapangamuyo nga aton nga mga kauturan nga OFW makapauli nga safe sila. Sa karon, no, ang Peso Iloilo City kag ang Peso Iloilo Province padayon sa pag-consolidate man sang data, pagpadulong sa mga kabarangayan, sa mga kabanwahanan, agud malista, no, ang mga OFWs nga ara sa Middle East, no, gani nga kung may ara ka mo sang kakilala, pamilya, utod, abyan, no, or mga relative ga ara sa Middle East nga wala pa makapalista sa Peso, mag-contact na kamo sa Peso. Ari bala pamatian naton Jen ang kabahin niya sa pagpahayag ni Mr. Gabriel Felix Umadhay, no, sa iyang pagpaathag man, no, sa ginaubra sang Peso Iloilo City para sa aton nga mga OFWs nga ara sa Middle East. As of today, no, Monday, March 2, ang aton nga pinaka-latest may ara kita 119 nga ginamonitor closely gid sa nagalain-lain nga countries sa Middle East, no. Ang breakdown sang 119 nga ni amo ni sila ang 17 sa Israel, 2 sa Oman, 28 sa Qatar, 6 sa UAE, 1 sa Bahrain, 32 sa Kuwait, kag 29 sa Saudi, kag Jerusalem 4, no. Tanan ni sila ginamonitor naton subong because may ara sila sa mga ginpang manifest nga mga situations nila. Kalabanan nga gahambal sa ila is they are all in safe conditions. They are also experiencing nga mga lapit ng mga bombing areas, but when we ask the question nga gusto niyo bala magpuli, ang sabat gid nila sa amon hindi sila ready magpuli, no. Ang pinaka-dilemma number 1 is syempre nga bagid ang compensation kung dili sila magtiningin. Kag okay pa man kuno, generally okay ang ilang conditions. Yung pamangkot namon anong gakalatabo during bombing, no, may mga may ala sang message from the government to signal them to seek for bombing shelters, and then kung muna kuno may automatic protocol na sila kung paano sila mag-diretso dito kag kung ano sila kadugay magtinira sa ilang sitwasyon. Out of the 119 namon, may isa kami nga na profile nga taga Bahrain, no, nga for repatriation na siya. Because ang iya is may ana na siya daan sang may issue na siya before with the employer, kaso lang na stop because of the flight cancellations. Ang repatriation niya was brought about by the employer and not because of the bombing, no. So binabuligan siya subong namon sa iyang repatriation, pero that will happen as soon as there is air flight clearances. Ang kabahin, no, sa pagpayag ni Mr. Gabriel Felix Umadhay, no, idugang ko lang, no, aside sa mga na-mention niya, nagpasalig man ang Peso Iloilo City nga naghanda sila dyan nga magbulit. Ano-ano bala ang mga assistance nga lauman sa mga OFWs Naman ang importante. decide nga magpauli, no, gigan sa Middle East nga mapauli sila sa Iloilo City kag nag-contact sila sa Peso, no. Maski pa paano may ara na ginahandaan sang LGU, ta ano ni nga mga bulig pwede nila ma-avail? Una, Jen, para sa isa ka distressed OFW, makabaton sila sang cash assistance insigida na 15,000 pesos, no? Tapos, buligan man sila sang peso kung luyag nila nga mag-umpisa liwat sang ilang nga trabaho, pinaagi sa livelihood program, maumpisa sila sang startup, pwede sila maka-avail sang livelihood program nga pilian lang nila from 10,000 pesos, 25,000 pesos, kag 30,000 pesos, no? Kung luyag naman nila nga mag-obra danay dirido, while nagahulat, pwede sila nga i-connect sa peso, no, sa mga employers, kung mga ano man ang ila dira ang industry, o kung luyag pagid nila magwa pero hindi na ya dito sa may area nga may gera,
sagwa pagid no nga mag-explore pagid sa iban nga opportunities, pwede man sila buligan sang peso nga pangita sang bag-o nga employer o recruitment agency agod buligan sila nga magwa sa iba naman nga parte sang kalibutan. Mati dapat i-priority ini sila no ang aton nga dole kag kun anong mga government agencies OWA budlay gid man nga ti ang iba na wala pa nakatapos kontrata nila dito mo na nasiling naton gani sa interview ta gani kahapon 2 lang ka bulan ng iban ti wala ka pa na gani guro kabawi sa mga medical mo to bla sa imo sinigin preparar para nga makagwa ka imagine mo na nga epekto no so ang akon lang siniya nga ma-advise ang malita i-plastar no ang malita bala sang assistance kinahanglan gini sa mga OFWs sa subong para nga makabangon sila madula ang ila sini nga trauma sakit ang wadaan ka sang trabaho amo nang iba no kit anyo na sa video na amo na ang isa sa mga video sa aton sini nga Ilonggo OFWs dito sa Lebanon kita mo na Ems kung ano ka close range ang mga bombing dito pero sa likod sina husto to hambal ni Sir Gab umadhay mangkuton mo na sila kung mapuli kung hindi gid sila yung magpauli agwan tahon nila to ang kakugma to kaya nagalaom sila nga in the coming weeks or months base pa lang maghupa na ang giyera dito sa Middle East kaya natabo subong abi hindi lang between two countries ang giyera just like sa natabo ng ligad Russia Ukraine amo lang na no subong ya multiple countries send to all kumbaga kung sa sa social media bla no ang Iran ang isa man sa mga concern dyan sang peso no ang mga OFWs bala nga nagaagi backdoor no ang mga nagsulod sa sining nga mga pungsod nga kulang ang papeles wala naka-coordinate sa peso o DMW pati na sa ilang recruitment agency ti amo na siguro mabudlay-budlay dyan no ay hindi nila ma-track sang mga ahensya sang gobyerno ang ining mga OFWs nga sa tawag pa ni Sir Gabi nagaagi backdoor. Ang pamangkot ano ang choice nga ara subong sa aton nga mga OFWs masiling bala naton nga sila na lang masiling pamatian na lang ati hindi pa kami magpuli hulaton pabala ang malala nga sitwasyon inablang daw pudpod na ginang isa ka lugar sa giyera kag i-repatriate sila kabay pa no nga mangin matinaw ang palanan-awon diri sa aton sini nga mga government agencies nga nagatutok OWA, DMW, DFA kung paano ini importante siguro kabuhi kita no bisan ano kadako sweldo mo to kung tama ka peligroso delikado ang imo nga pamilya diri gusto gid nga makitaan ka nga makapauli nga buhi ka amo gina siguro ya ang pinaka-importante so bantayan naton ang dugang nga mga developments ini kag i-maximize nyo ang mga help desk nga ginbuksan sa aton sini nga mga LGUs para makontak sila kay ti ang decision making nila kaysa AM sa ano man mo daw hindi lang ba sila nga puro sweldohon ko di pagpuli ko to wala ko sa amo sini siguro kinanglan nila counseling sang mga OFWs naton nga apektuhan didto especially mga emotional counseling no kag padayon pa ang pag-update kag pag-consolidate sang data so ang mga data naton nga na-post aton nga Facebook page no partial pa lang ina kag mabag-o pa ina sige-sige pa ang pag-update sang peso sang DMW sa mga listahan sa mga OFWs no so kung wala pa kamo dara nakapalista sa inyo nga peso pwede na kamo nga mag-contact no may ara da sila sa mga Facebook pages may ara sila sang Messenger mga Viber kag WhatsApp kag ang isa man subong sa ginaplano dyan sa peso nga magtukod sang ila nga WhatsApp kag Viber kay may mga areas gali didto nga hindi sila maka-access sang ila nga social media no utod ang komunikasyon siyempre part na sang war ang madisrupt bala ang mga signals balaan naton ina ti siguro sa aton sini nga mga kauturan ang importante diri ang Iloilo City ginlatag nila ang mga assistance nga pwede ma-avail ti kabay pa nga ang iban dala ti daw na alang-alang magpuli kay wala gid batunon pero sa aton siniya nga gobyerno subong hopefully no mayara man sang igaplastar nga mga assistance ayuda para nga ang aton nga makuton mo siling ati mapuli na lang ko to kay at least
hindi man ako pagpabayaan, may assistance man ako nga ma-avail bisan sa malipot lang tion para nga makabakasyon sila. So kabay pa nga ang iban maingganyo man nga magpauli kay tika budlay to karon. Maipit ka to may Pilipino na nga daan nga napatay mo dito sa may Israel, caregiver. Una Sa nga mga Pinay napatay. pa, no? Oo, so hindi ta gusto nga madugangan na. Philippine Standard Time, alas 8:56 na sa aga, no? Ginapangamuyuan ginaton nga mangina maayo ang sitwasyon dito sa mga kultura natin nga OFWs dito sa may Middle East. Wala na kita sang oras diri sa programa Iloilo Morning. Madamo gid nga salamat sa tanan nga mga kultura naton nga nagatutok sa ilang nga mga radyo kag Facebook Live. Lawagon ta nayo si Ma'am Bebski Di Mayo. Good morning, watching from Dubai, ma'am. Halong gida. Kamo sa Dubai si Kamusta ang sitwasyon nyo da? Jocelyn Numanana Bakulinaw. Pray ta lang sini nga maging okay sitwasyon diri sa Middle East. Puro taga Middle East ninyo. Mga good morning Pilipinas, watching from Kuwait. Si Sergio Marcuia. Good morning. Si Stinks Wahiko, Sir Edwin Venus, Makatwal Venus, si Sir Yob si Chivas, si Pastor Leo Galban Claridad. Kadamo sila galigatan Sa mga OFWs, bala naton dyan, kung may Gatutok din sila? mga videos ka more, luyag yung mag-share sa inyong experience, no, dira? Or may mga luyag ka mo nga, may ibanda nga nagapamangkot actually sa aton nga messenger, no? Oo. Kung diin sila pwede kapalista, no, may mga isend kami nga mga contact, no? Kag mga Ma'am hotline Ann Baruwa, numbers gatanaw man sa na aton. pwede nila i-contact dyan, no? Oo. So, nagapangamuyo gid kita kag kabay pa no nga mangin maayong sitwasyon pero sa mga OFWs naton nga ara dira sa Middle East no maghalong gid kamo dira. Sa kinaandan kami ang inyong alagad Janelle Baklay, kag Emerald Santiagudo kita ay kitaliwat buwas nga adlaw diri lang sa Iloilo Morning. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas